Para sa ilang legal expert, mahalaga pa rin ang ebidensya para mapatunayang dapat paniwalaan ang mga paratang ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas tungkol sa Davao Death Squad. Balita hati ni Dano Tingkungko. Sa pag-usisa ng mga senador hinggil sa pagbabago ng testimonya ni SPO3 Arthur Las Cañas, nabanggit ni Senadora Risa Ontiveros ang tungkol sa ginawang investigasyon noon ng Senado hinggil sa fertilizer fund scam. Base raw sa kanilang record, tinanggap ni Noe Blue Ribbon Chairman Senator Richard Gordon ang pagbabago ng pahayag ng witness na si Julie Gregorio hinggil sa presyo ng fertilizer. Nag-research po ako, Mr. Chairman, ng mga kaso, mga instances dati na yung recantation ay napag-alaman ng Senado din na mas magandang source nung katotohanan sa ini-investigate kesa pa yung recanted na mas maagang testimonya. Tila ganito raw ang nangyayari ngayon kay Las Cañas na binawi ang kanyang unang pahayag hinggil sa Davao Death Squad. Pero si Senador Tito Soto ipinunto ang isang desisyon ng Supreme Court kung saan hindi pinaboran ang pagbabaliktad ng testimonya. I have with me a 2013 case of the Supreme Court. And the Supreme Court says they have consistently maintained not to give credence to an affidavit of recantation. The Supreme Court looks with disfavor upon affidavits of recantation. Para sa legal expert na si Attorney Rowena Daroy Morales ng UP Office of Legal Aid, mahalaga ang pagsasala at pagkilati sa mga detalye ng testimonya. Napaka-macho kaya na sabihin, pinatay ko silang lahat. O binugbog ko silang lahat. Depende na eh. Ewan ko kung anong mawawala sa kanya. Now, kung bakit niya kailangan sabihin yon, or ano ang magiging benefit sa kanya. Kung gusto mong sabihin, inutusan lang po ako. Inutusan lang po ako ni Mr. X. Napatayin niyan, 200 na yan. Sino yung 200 na yon? At kailan ka inutusan ni Mr. X? Hindi ko rin alam po yon. Yun na siguro ang mga dapat natin tanungin. Ngayon nakikita naman po natin, no, sa mga ganyang klaseng mga salitaan. At lalo na dito sa Senado, na may mga nagtatanong na dito pumupunta, may nagtatanong na dito pumupunta. Nagiging political inquiry ito. Sa usapin ng pagbabaliktad ni Las Cañas, sabi ni Atty. Daroy Morales, ang unang dapat tignan ay hindi yung una o pangalawang pahayag, kundi ang mga nangyaring nagtulak sa ganitong pagbaliktad. So mag-iisip ka ngayon, bakit kaya niya sinabi na nagsinungaling siya? Anong kahihinatnan nung kanyang pagsasabi na nagsisinungaling siya? Di ba kayo nang gusto niyong tingnan? Hindi po ba? Sa korte, okay? Pag nakakita kami ng recantation, ang una namin tinitignan ay bakit siya nag-testify ng gano'n nung unang pagkakataon. Doon namin nakita, ay, binayaran pala ng kabila. Ay, binantaan pala nung... In other words, hindi buo yung... or hindi voluntary at buo yung kanilang mga sinasabi. Lumapit ba siya ng kusa sa isang tao para magsabing nagsinungaling siya? Alam ba natin yon? Ewan ko, ako hindi ko alam. Or hinanap pa siya at talagang, totoo ba yung sinabi mo? Bakit ba? Etc. etc. Tapos naglabas ng baliktad yung sinasabi niya. Hindi natin alam. Para naman kay former UP College of Law Dean Attorney Pacifico Agabin, pasan ni Las Cañas na patunayan ang kanyang mga bagong pahayag lalo't kabaligtaran ito ng mga nauna niyang sinabi under oath. Ang rulings ng Supreme Court yan sa mga witnesses na bumabaliktad, hindi masyadong pinapaniwalaan yung pagbaliktad eh. Kasi sabi nila kung babaliktad yung witness, gustong sabihin hindi kapaniwalaan yung mga sinasabi niya. Kaya itong mga testimony ni Las Cañas ngayon, ma-prove lang ito ang totoo kung malaman natin kung sino talaga ang namatay, kung sino ang pumatay, at saan inilibing. At kailangan makita yung katawan ng patay eh.
Kahit hindi bumaliktad si Las Cañas, sabi ni Agabin, mahalaga pa rin ang ebidensya para mapatunayang dapat paniwalaan ang kanya mga pahayag. Pag sinasabi niyang pumatay ako ng 100 or 200 na tao, plain statement lang yun na walang mahirap paniwalaan hanggang malaman kung anong circumstances ng pagpatay, sino yung taong pinatay, saan ang linibing. Dano Tingkong ko, GMA News.